Sa ngalan ng Allah, ang dakilang lumikha, ang mapagpala, ang mahabagin. Mga giliw na nakikinig, bago tayo dumako sa ating panayam ngayong gabi, nais namin kayong batiin ng isang pandaigdig na pagbati ng kapayapaan. Assalamu alaikum. Ang ibig sabihin, sumainyo nawa ang kapayapaan. Karaniwan na sa ating mga Pilipino na isinilang sa mga magulang ng Kristiyano at lumaki sa gitna ng sambayan ng Kristyanismo, wala tayong kaalam-alam sa mensahe ng Islam. At kung meron man, kadalasan ay batay lamang sa mga balibalita na sadyang salungat sa mga itinuturo nito. Hindi natin may pagkakailan ang larawan ng Islam at Muslim sa ating bansa ay sadyang hindi maganda. Ito ay bunga ng mahabang panahon na paninira ng mga banyagang sumakop sa ating bansa. Huwag nating kalilimutan na ang buong bansang Pilipinas, maliban sa Mindanao, ay nasakop ng mga Kastila sa loob ng mahigit na 300 taon. Ganun na lamang ang kanilang pagkapuot sa ating mga kababayan sa Mindanao sa dahilang hindi nila nasakop ito sa panahon ng kanilang pananatili sa ating bansa. Karagdagan pa nito, si Magellan na unang nagtanggang sumakop sa ating bansa ay napatay ng ating kauna-unahang bayani na si Datu Lapu-Lapu, isang Muslim. Ang mahabang panahon na paninira o yung sinasabing black propaganda ng mga dayuhan na itinanim sa kaisipan ng karamihang Pilipino ay nananatili pa rin sa atin hanggang sa ngayon. Sa mass media o pagbabalita na lamang, maging sa pahayagan, radyo o telebisyon, kapag Muslim ang nagkamali, laging isinasama ang kanyang pagka-Muslim sa pagbabalita. Halimbawa, si Ali Abdullah, isang Muslim, ay nanaksak at nakatakas. Samantalang kapag kapatid nating Kristiyano nagkamali, hindi binabanggit ang kanyang pagka-Kristiyano. May narinig na ba kayong balita na ganitong sinasabi? Si Juan de la Cruz, isang Kristiyano, ay naglasing at nakapatay. Sadyang wala pa po. Bagkus ganito ang sinasabi ng pagbabalita. Si Juan de la Cruz, isang karpintero, o kaya isang estudyante, o kaya isang mekaniko, ay naglasing at nakapatay. Ito ay sadyang malinaw na ang paninira ay nananatili pa rin sa atin bagamat meron na tayong sinasabing kalayaan mula sa mga banyagang sumakop sa atin. Hindi natin maialis na may Muslim na nagkakamali, subalit sapat ba ito upang ang pagbabalita ay hindi maging parehas? Ito ay isa lamang sa mga paninira na nangyayari, kaya tuloy naging malayo ang kalooban ng bawat Kristiyano at Muslim sa isa't isa. Bagamat ganito ang katayuan ng ating lipunan sa di magandang pagtingin sa Islam at Muslim, maraming ang nagtataka kung bakit patuloy pa rin ang pagdami sa ating mga kababayan ang yumayakap sa Islam. Ano kaya ang dahilan ng kanilang pagbabagong pananampalataya? Anong nakita sa Islam at ito ay kanilang tinanggap? Kaya't inaanyayahan namin kayo na manatili sa inyong pakikinig upang malaman natin ang dahilan ng pagdami ng yumayakap sa Islam. Kapiling natin ngayon ang ilan sa ating mga kababayan na yumakap sa Islam kamakailan. Una nating ipakilala si Omar Peñalver na tubong Iloilo. Siya ay sinilang sa mga magulang na Kristiyano. Katunayan, siya ay sinilang sa kapaligiran na Katoliko ang pananampalataya. Si Omar ay tapos ng Bachelor of Science in Commerce at third year law proper sa MLQ University. Assalamualaikum, Brother Omar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Ibrahim Gakuan ay tubong Enrile, Cagayan. Siya ay dating sakristan ng isang simbahan sa bayan ng Enrile sa loob ng 4 na taon nung siya ay nasa mataas na paaralan pa. Siya ay nakatapos ng Bachelor of Science in Commerce mula sa University of the East. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang Systems and Procedures Analyst. Assalamualaikum, Brother Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Brother Ismael Ursua naman ay tubong Bayambang, Pangasinan. Siya ay nagtatrabaho bilang isang accountant. Siya ay dating Baptist, bagamat ang mga magulang ay mga saradong Katoliko. Brother Ismael, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Si Brother Ahmad Mabasa ay tubong Cagayan. Siya ay dating Seventh-day Adventist. Si Ahmad ay tapos ng Bachelor of Arts in Psychology. Siya ay yumakap sa Islam noong 1 buwan pa lamang. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang personnel officer. Brother Ahmad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Si Brother Yusuf Fuz ay tiga Bacolod. Siya ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang isang accountant. Si Yusuf ay tapos ng Bachelor of Science in Commerce, major in Accounting. Siya ay dating Katoliko.
Assalamualaikum, Brother Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullah. Si Brother Ahmad Jibril Salas ay tubong Bulacan. Katunayan nga, siya lamang ang tal na Tagalog sa ating mga panauhin ngayong gabi. Si Ahmad ay dating Katoliko at siya ay nagtatrabaho bilang isang accountant. Assalamualaikum, Brother Ahmad. Waalaikumsalam warahmatullah. Aming inihanda ang ilang mga katanungan sa kanila upang malaman ng ating mga tagapakinig ang dahilan ng kanilang pagyakap sa Islam. Gayon din upang makapagbigay sila ng ilang impormasyon na maaaring makatulong sa ating kababayan upang magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa Islam. Narito ang unang katanungan: ano ang mahalagang bahagi ng Islam na nakaakit sa iyo na pag-aralan ito at tuluyang tanggapin ito? Una nating pakinggan si Brother Ismail. Bismillahirrahmanirrahim. Mga brothers, ako ay naakit sa Islam sa pagkakakilala ng tunay na konsepto ng nag-iisang Diyos. Lahat ng relihiyon ay naniniwala sa Diyos. Ngunit sa Islam ko lamang natagpuan at nakilala ang tunay na mga katangian ng ating tagapaglikha. Maraming salamat, Brother Ismail. Inyong narinig mga brothers na ang nakaakit kay Brother Ismail ay ang tamang pagkakilala sa ating dakilang lumikha at siyang mahalaga upang magkaroon ng tamang pagsamba. Ano naman ang nakaakit sa iyo, Brother Omar? Bismillahirrahmanirrahim. Ang pinakapunto na nakaakit sa akin upang tanggapin ang pananampalatayang Islam ay ang pangkalahatang turo o aral nito. Unang-una, ang tanging sinasamba at ang pamamaraan ng pagsamba ay iisa. At ang isa pa, ang paglalarawan nito sa pagkakapantay-pantay ng tao at ang tunay na kapatiran ng mga tagasunod sa Islam. At sa Islam, malinaw at simple ang turo na ang dapat lamang sambahin ay ang siyang nagbigay buhay sa ating lahat, ang Allah. At tayong mga tao bilang mga nilikha, karapat dapat lamang na sa nag-iisang tagapaglikha tayong lahat sumunod, sumuko at tumalima ng buong puso. Malinaw at makatwira ng tinura ni Brother Omar. Mabaling naman tayo kay Brother Ahmad. Mabasa. Maraming bagay at kadahilanan kung bakit kuniyakap ang Islam. Isa sa mga ito, na siyang higit sa lahat, ay ang paniniwala na walang ibang dapat sambahin kung hindi si Allah lamang, na siya ay bubultangi, nag-iisa, walang kawangis, na hindi siya dapat tambalan o itambal kanino paman. Maraming salamat, Brother Ahmad. Ating pakinggan naman ngayon si Brother Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Brother, ang sistema at pamamaraan ng pagdarasal ng mga Muslim ang nakaakit sa akin kung bakit niyakap ko ang relihiyong Islam. 5 beses maghapon sa takdang oras nagtatawag na magdasal ang mga Muslim sa pamamagitan ng unang pagsigaw ng Allahu Akbar. Ito ang tinatawag sa Arabic na adhan. Kapag nagdarasal ang mga Muslim, sila'y yumuyuko at halos susubsub ang mukha sa lupa. Ang pagyuko at pagpapatirapa ay nagpapakita ng kababaang loob ng isang tao sa kanyang tagapaglikha. Ito pala ang matagal kong hinahanap-hanap at dito sa Islam kong natagpuan ang kasagutan dahil ang mga ito ay hindi ko nakita o nadama sa ibang relihiyong noong ako'y hindi pa isang Muslim. Maraming salamat, Brother Ibrahim. Tama ang sinabi ni Brother Ibrahim na ang pagpapatirapa ay nagpapakita ng kababaang loob at pagsuko ng buong sarili sa iyong sinasamba. Ang susunod na katanungan, tulad ng nasabi ko kanina, karaniwan na sa ating kababayan na isinilang at lumaki sa gitna ng Kristyanismo, wala silang kaalam-alam kung ano ang Islam at kung sino ang Muslim. Maaari mo bang ibagbigay ng paliwanag tungkol dito, Brother Omar? Ang Islam ay ang pananampalataya at ang Muslim ay ang tagasunod nito. Ang Islam ay isang katagang Arabic na ang kahulugan nito ay pagsunod, pagsuko o pagtalima sa kautusan ng nag-iisang Diyos, ang Allah. At ang mga nilikha ng Allah na sumusunod, sumusuko at tumatalima sa kanyang mga kautusan, sila ang mga Muslim. Kaya't ang katawagang Muhammadans ay hinding-hindi kailanman tinatanggap ng mga Muslim. Maraming salamat, Brother Omar.
Mga giliw na tagapakinig, sana'y nakuha ninyo kung ano ang ibig sabihin ng Islam at kung sino ang mga Muslim. At ayon sa tinura ng ating kapatid, masasabi natin na ang Islam ay naroroon na sa simula't simula sa dahilang ito ay isang pautos na salita ng ating dakilang lumikha sa lahat ng kanyang nilikha mula pa kay Adam. Ang inyong sinabi, Brother Omar, na ayaw ninyong matawag na Mohammedans, samantalang ang inyong sinusunod na propeta ay si Muhammad. Unang-una, sa dahilan na pag sinabing Mohammedans, para bagang ang gusto palabasin na ang mga Muslim ay sumasamba kay Propeta Muhammad, sumakanya nawa ang kapayapaan. Hindi ito tulad ng pananampalatayang Kristyanismo na kaya tinatawag ang mga tagasunod nitong Kristiyano sa dahilan na ang karamihan sa kanila ang sinasamba ay si Hesukristo, peace be upon him. Ang Islam ay hindi nagtuturo ng pagsamba sa propeta. Ngunit isa sa paniniwala ng mga Muslim na kailangang mahalin at igalang ang lahat ng propeta. Ang mga Muslim hindi lamang naniniwala kay Prophet Muhammad, peace be upon him, bagkus ang lahat ng mga propeta ay kailangang paniwalaan, mahalin at igalang ng walang pagtatangi-tangi tulad ni na Propeta Abraham, Moses, John the Baptist, Jesus Christ at marami pang iba. Sumakanila nawa ang kapayapaan. At ang mga Muslim kailangang sumamba lamang sa nag-iisang si Allah, ang siyang tunay nating tagapaglikha at siyang lumikha ng lahat ng bagay na ating nakikita at hindi nakikita. Sadyang maliwanag ang paliwanag ni Brother Omar, hindi nga dapat tawagin Mohammedan sa mga Muslim dahil lahat ng propeta ay pinapaniwalaan at sinusunod nila. Ang susunod na katanungan, lagi nating naririnig ang pangalang Allah. Ano ang kaibahan nito sa Diyos ng ibang pananampalataya? Maari mo bang ipaliwanag ito, Brother Ahmad Jibril? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum mga brothers. Walang pagkakaiba ang salitang Allah sa salitang Diyos na tagapaglikha o sa English na God, the Almighty Creator. Para sa kaalaman ng lahat, ang Allah ay isang Arabic na salita na may isang kahulugan. Ang tanging nag-iisang tunay na Diyos na siyang Panginoon ng lahat ng nilikha. Siyang nag-iisang Diyos na siyang lumikha sa lahat ng tao at mga bagay. Nakikita man natin o hindi. Ang pagkakaala ng hindi Muslim, ang Allah ay Diyos lamang ng mga Muslim o mga Arabo. Ito ay maling kaisipan. Kaya lang natin pinanatili ng mga Muslim ang salitang Allah ay dahil sa ilang mahalagang bagay. Unang-una nga rito, kapag sinabi nating Allah, siya ang tanging isang Diyos. Walang anak, walang magulang, walang katulad, walang katambal o kasama sa pagiging Diyos. Siya ay ganap na isa. Pangalawa, ang Allah ay hindi maaaring masangkot sa pambabae o panlalaking anyo. Siya ay walang kasarian. Siya ay walang kawangis o katulad at hindi kailanman maaaring ihambing kanino paman. Siya ay mananatiling ibang-iba kaysa sa kanyang mga nilikha, sapagkat siya lamang ang tanging tagapaglikha at ang lahat ay kanyang mga nilikha. Pangatlo nito, sa salitang Allah, ang lahat ng katangian ng tunay na Diyos ay matatagpuan. Siya ang nagmamay-ari ng walang hanggang kapangyarihan, walang hanggang karunungan, kabanalan, kagandahan at kabutihan. Siya ang nag-iisang tagapaglikha at sa kanya nagmumula ang lahat ng bagay. Napakaliwanag ang tinura ng ating kapatid. Sa makatuwid, ang Allah na kinikilala at sinasamba ng mga Muslim ay siya ring Diyos na sinasamba ng lahat ng propeta. At siya ring Diyos ng lahat ng tao, maniwala man sa Kanya o hindi. Ang susunod nating katanungan, nasabi ninyo na naniniwala kayo sa lahat ng propeta na isinugo ng Allah. Kasama na rin dito si Jesus. Magkapareho ba ang mensahe ni Muhammad at ni Jesus? Maaari mo bang sagutin ito, Brother Ibrahim? Totoo yan, brother, pareho. Katotohanan na walang pagkakaiba. Iisa ang mensahe ni Jesus at si Muhammad, ang pagsamba lamang sa nag-iisang tagapaglikha na si Allah. Noong kapanahunan ni Jesus, tinanong siya kung ano ang pangulong kautusan. Ang sabi ni Jesus ay, "Pakinggan mo, O Israel, ang Panginoon nating Diyos. Ang Panginoon ay iisa. Mahalin mo ang Diyos mo ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong isip at buong lakas.
Ito ay mababasa natin sa Marcos Kapitulo 12, versikulo 29. At sabi ng Allah kay Muhammad, Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakun lahu kufuwan ahad. Ibig sabihin sa Tagalog, ipahayag mo Muhammad, siya si Allah, ang nag-iisa, Allah na walang hanggan, ang kaganapan, hindi siya ipinanganak at hindi nagkaanak, at sa kanya ay walang makakatulad. Ito ay mababasa natin sa banal na Quran, chapter 112. Ito ay isa lamang sa mga patunay ng kaisahan ng mensahe ni Jesus at si Muhammad, peace be upon them. Maliwanag ang ebidensyang tinuro ni Brother Ibrahim. Batay sa kanyang paliwanag, ating mapapagtanto na makatiwiran lamang na isa ang pinakabuod na mensahe ng lahat ng propeta dahil isa ang nagsugo sa kanila. Ano ang pagkakilala ninyo kay Jesus noong hindi pa kayo Muslim? Tanungin natin si Brother Ismael. Ang kinagisnan kong pananampalataya ay nagtuturo na si Jesus ay Diyos, na ang Ama, Anak, at ang Espiritu Santo ay iisa, na siya ang Misaya, pinanganak na himala, walang sumiping na lalaki sa kanyang ina. Ang Diyos ay bumaba sa lupa at nagkatawang tao sa katauhan ni Jesus, na si Jesus ang daan at kaligtasan, ang tagapamagitan ng tao at Ama. Ipinako sa krus at namatay dahil sa pagtubos ng kasalanan ng sanlibutan. Maraming salamat, Brother Ismael. Ang tinuran ng kapatid natin ay ang doktrina ng kalakhang Kristyanismo. Gaano kaya karami ang lubusang naniniwala dito na walang pag-aalinlangan? Brother Ahmad, ano naman ang pagkakilala mo kay Jesus noong hindi ka pa Muslim? Katulad ng sinabi ni Brother Ismael, ako rin nga sa aking sarili ay nagturing kay Jesus bilang Diyos. Hindi ka ba nagkaroon ng kahit kaunti man lamang alinlangan sa paniniwalang ito? Alam mo brother, ito nga ang dahilan kung bakit sa kabila nga ng aking nakagis ng paniniwala, mayroon itong kalakit na pag-aalinlangan dahil sa aking paulit-ulit na pagbasa ng Biblia, wala akong nabasa na si Jesus ay nagsabi na siya ay Diyos o kaya ay nagsabi na dapat siyang sambahin. Ang katotohanan pa nga nito sa Biblia sa John 17 verse 3, siya ay nagsabi, at ito ang buhay na walang hanggan upang makilala kanila na siyang tunay na nag-iisang Diyos at si Jesus na iyong isinugo. Sa bersikulong ito, malinaw na si Jesus ay isinugo ng Diyos. Iba ang tagapagsugo at iba rin naman ang isinugo. Katulad din naman ng iba ang manlilikha kaysa sa isang nilikha lamang. Maraming salamat, Brother Ahmad. Si Brother Ahmad ay isa lamang sa nagkaroon ng pag-aalinlangan sa doktrina ng Kristyanismo. Marahil ay napapanahon na sa ating mga tagapakinig na magsimula ng manaliksik sa katotohanan. Ang susunod na katanungan, ano naman ang pagkakilala mo ngayon kay Jesus ngayong Muslim ka na, Brother Ismael? Sa Islam, si Jesus ay isa sa mga dakilang propeta ng Allah. Bilang Muslim, minamahal at iginagalang namin siya. Kailangang paniwalaan na siya ay bumuhay ng patay, nagpagaling ng kitungin at nagpadilat ng mga mata ng mga bulag sa kapahintulitan ng Allah. Ang Allah ay nagsabi sa banal na Quran, chapter 4, verse 171 ng ganito, si Jesus na anak ni Maria ay hindi hihigit sa isang sugo lamang ng Allah at kanyang salita na kanyang pinagkaloob kay Maria. Mababasa rin natin sa banal na Quran, chapter 3, verse 59, na ang pagkakalikha ng Allah kay Jesus ay kagaya lamang ng kay Adan. Ginawa siya sa pamamagitan ng alabok at sinabi, mangyari at nangyari nga. Maliwanag ang tinura ni Brother Ismael. Ang pagkatao ni Jesus ayon sa banal na Quran ay hindi salungat sa mga sinabi ni Jesus sa kanyang sarili na mababasa sa Biblia. Inyong nabanggit ang banal na Quran. Ano ba ito, Brother Yusuf? Bismillahirrahmanirrahim. Mga brothers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang banal na Quran ay hindi isang karaniwang aklat lamang. Ito ang huling kapahayagang ibinigay ng Allah para sa lahat ng kanyang nilikha. Ito ay kinapapalooban ng kumplitong patnubay na kailangan ng tao
upang makamit niya ang katiwasayan, kasaganaan, katahimikan at kaligtasan, hindi lamang dito sa mundo, ngunit ang higit sa lahat ay sa buhay na walang hanggan sa paraiso ng Allah. Ito ay pinatutuhanan ng Quran sa chapter 2 verse 2, kung saan ang Allah ay nagsabi ng ganito: Dalikal kitab la raiba fihi hudalil mutaqin. Ang ibig sabihin sa Pilipino ay ito ang aklat, meaning ang Quran, na kinapapalooban ng katiyakang patnubay na walang alinlangan para doon sa mga sumusunod at may pagkatakot sa Allah. So, ang banal na Quran ay isang mirakulo na pinahayag kay Prophet Muhammad, peace be upon him, sa pamamagitan ni Anghel Gabriel. Maraming salamat, Brother Yusuf. May iba ako ng tanong. Paano ba ang pagyakap o pagtanggap ng Islam? Ito ba ay nangangailangan ng pagbibinyag kagaya ng Kristyanismo? Ibigay natin ang tanong na ito kay Brother Omar. Sa Islam, wala yung tinatawag na binyagan. Walang maraming seremonyang kinakailangan. Hindi kailangan ang ninong o ninang, walang kandila, walang pakimkim, at walang buhos-buhos ng tubig o langis. Kung malinaw sa isang tao ang turo o ang aral ng Islam at nakahanda siyang tanggapin ito, wala siyang ibang dapat gawin kundi ang manumpa lamang. Siya ay magpahayag at kanyang sabihin na, sumasaksi ako na walang ibang dapat sambahin kundi ang Allah lamang, at sumasaksi rin ako na si Muhammad ang huling alipin at propeta ng Allah. Matapos na ipahayag itong panunumpa, dito siya magsisimulang gampanan ang kanyang mga tungkulin bilang isang Muslim. Maraming salamat, Brother Omar. Napakaganda pala ng pagpasok sa Islam. At hindi lamang yon, ito ay malaya sa anumang magarbong seremonyas at hindi magastos. Ang susunod na katanungan ay naukol sa mga karanasan ng ating mga kapatid. May mga bagay bang pumipigil sa inyo bago ninyo tuluyang niyakap ang Islam? Una nating pakinggan si Brother Ahmad Mabasa. Una ay ang kalagayan ko sa aking pamilya. Pangalawa ay ang katayuan ko sa lipunan. Binanggit ko ito sapagkat binigyan ko at sinalang-alang ang kalagayan ko sa aking mga mahal sa buhay. Ang magiging pakikisama na sa akin at magiging trato. Pangalawa, ang magiging pakikisama, pakikitungo ng mga dati kong kaibigan at kasamahan sa komunidad. Subalit sa kabila ng mga balakid na ito, ay pinili ko pa rin yakapin ang Islam. At umaasa ako, inshallah, na sa darating na panahon ay maunawaan nila ako. Maraming salamat, Brother Ahmad. Si Brother Ahmad Salas naman ang ating pakinggan. Ang aking mga magulang at kamag-anak na mga Katoliko ay mga bagay na pumipigil sa akin para yumakap ako sa Islam. Pangalawa nito, ang aking tiyuhin ay isang pare at may katungkulan sa simbahan. Pati na ang aking mga malapit na kaibigan, ang iniisip ko ay kung paano ko sila pakikutunguhan. Ngunit isang bagay ang binigyan ko ng pagpapahalaga. Ito ay ang pagsuko at pagsunod ko ng ganap sa Allah. Kaya sa kabila ng mga bagay na pumipigil, niyakap ko ang Islam. Sinunod ko ang tawag ng katuwiran at tamang pananampalataya, sapagkat dito ko natagpuan ang isang payapang pamumuhay at higit sa lahat ang tapat na paglingkod sa Allah, kalakip ng paggawa ng kabutihan ng dahil lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maraming salamat, Brother Ahmad. Ano naman ang karanasan mo tungkol dito, Brother Yusuf? Mayroon din po akong mga bagay-bagay na pumipigil sa pagyakap ko sa Islam. Unang-una ay yung agam-agam ko sa aking pamilya, lalong-lalo na sa aking mahal na asawa na isang Katoliko. Natatakot ako sa posibleng maging konflikt naming mag-asawa at ang magiging bunga nito sa aming mga anak na lahat ay nag-aaral sa eskwelahang Katoliko. Pangalawa ay sa mga magulang, kapatid at mga kamag-anak na lahat din ay mga Kristiyano.
Natatakot ako na baka hindi nila matanggap at masira tuloy ang aming magandang samahan. Pangatlo ay sa mga kaibigan at kaopisina, dahil nag-aalala ko na baka bigyan nila ng hindi magandang kahulugan ang aking pagbabalik Islam. Subalit, dahil nga sa nakita ko ang tunay na pananampalataya at tamang landas sa Islam at makaraan ng masuring pagmumuni-muni, hindi ko na inalintana o isinaalang-alang ang mga bagay na ito. Maraming salamat, Brother Yusuf. Ating pakinggan naman si Brother Ibrahim. Brother, walang mga bagay-bagay na pumigil sa akin. Tuluyan kong tinanggap at niyakap ang relihiyong Islam na walang pag-aalinlangan, ni hindi ko nga inisip ang kahihinatnan ng desisyong kong ito. Ang nanaig sa kaisipan ko ay nang lubusan akong nakumbinsi sa pinakabuod na turo ng Islam, yung tamang pagkikilala sa tagapaglikha, at lalo na nang nalaman ko rin ang tunay na katauhan ni Jesus na siya pala ay isang tao at dakilang sugo o propeta ng Allah, at ang kanyang turo ay ang pagsamba lamang sa nag-iisang Diyos na si Allah. Maraming salamat, Brother Ibrahim. Tiyak si Brother Omar ay meron ding karanasang tulad nito. Oo, brother, meron din. Unang-una, dahil sa ako nga ay pinalaki ng relihiyosong pamilya. Ang katotohanan, ang aking mga magulang ay aktibong-aktibo sa simbahan. Ang isa pa, ang nanay ko ay nagtuturo ng katikism sa eskwela. Kaya't bago ako nagdesisyon na tanggapin ang Islam, medyo nag-aalinlangan ako dahil sa kung ano na lamang ang sasabihin nila sa akin at maging ang aking mga kapatid. At ang isa pa, iniisip ko rin na kung ano ang sasabihin sa akin ng aking mga kaibigan, lalong-lalo na ang mga naging kasamahan ko sa Knights of Columbus. Ang Knights of Columbus na ito ay kapatiran ng mga kalalakihang Katoliko. Ngunit sa kabila nito, malaki ang aking pag-alala sa mga katotohanang nakita ko ayon sa aking pagbabasa at pagsasaliksik tungkol sa Islam. At sa kabila nito, nagpapasalamat ako sa Allah, ang dakilang lumikha, at iginabay niya ako sa tamang landas sa dahilang tuluyan kong tinanggap ang Islam. At dito ko natagpuan ang tunay na pananampalataya at kapayapaan. Kaya't sa kasalukuyan, sinisikap kong tulungan ang aking mga mahal sa buhay, mga kaibigan, at mga kababayan upang kanila ring matagpuan ang tunay na pananampalataya at kapayapaan. Maraming salamat, Brother Omar. Mabaling tayo kay Brother Ismael. Tungkol sa bagay na yan, mga brothers, walang nakapagpigil sa akin sa pagpasok sa Islam. Dahil sa pamilya namin, pinababayaan kaming pumili ng aming pananampalataya. Kaya sa dinami-dami naming magkakapatid, nahahati ang aming pananampalataya sa 4. Sa lahat ng pananampalataya ng aking napag-alaman, tanging sa Islam ko lamang natagpuan ang makatwirang pagsamba sa dakilang Allah. Ngunit ngayon pa lamang, mga brothers, nagpapasalamat ako sa Allah kahit wala pa sa kanila ang nagdideklara ng pananampalatayang Islam, dahil napansin kong malaki ang pinagbago nila. Ang mga maraming nakasabit na imahin sa amin ay unti-unti nilang pinagtatanggal. Hindi na sila kumakain ng baboy, nawalan ng ganang dumalo sa pagtitipon, at sa katunayan, ang hipag ko na masugid na born again at ang isa kong kapatid na lalaki ay nagpapatira pa na kung magdasal ng 5 beses sa isang araw, at ang Allah ang kanilang tinatawag. Inshallah, sa malapit na panahon, pagkakaisahin sana kami ng Allah sa Islam na tanging relihiyon magmula pa noong likhain ang unang taong si Adan. Napakaganda ng karanasan ni Brother Ismael. Mga giliw na tagapakinig, batay sa salaysay ng ating mga kapatid, higit nilang pinili ang pagtahak sa tamang landas. Tunay ngang mahalaga na itama muna ang sarili upang maitama mo rin ang landas ng iyong mga mahal sa buhay. Susunod na katanungan, tulad ng nasabi ko sa inyo kanina, ang ating lipunan ay mayroong maling pagkakilala sa Islam at sa mga Muslim. Ano ang unang reaksyon ng iyong pamilya at mga kaibigan nang malamang ikaw ay Muslim na? Una nating tanungin si Brother Ahmad Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Nang tinanggap ko ang Islam,
Wala akong narinig sa aking mga magulang. Iginalang nila ang aking pasya. Ngunit sa mga ilan kong kamag-anak at kaibigan, nakarinig ako ng mga pang-insulto at pangungutya. Ngunit pinaglabanan kong lahat ito. Pinakita ko sa kanilang lahat ang pagbabago ko. Ang pagdarasal, ang pakikitungo ko sa kanila, ang pananalita ko, ang pag-iwas ko sa mga bisyo. Ginawa kong lahat ito para mapatunayan ko ang pagbabago. Mayroon ding mga gabing ako'y nagdarasal na sana'y magbigay liwanag ang lahat ng ginagawa ko. Pagkaraan ng ilang buwan, ang aking mga magulang ay nagpahayag ng kusang loob na yumakap sa Islam. Kasunod nito ay ang aking 2 kapatid at ang kanilang mga anak. Ang isa kong pinsan na nagtuturo ng Christian religion ay nagmuslim din kasama ng kanyang mga pamilya. Alhamdulillah, tahimik ang buhay ko ngayon at wala akong hinahangad kundi ang maglingkod ng tapat sa Allah. Maraming salamat, Brother Ahmad Jibril Salas. Si Brother Ibrahim naman ang ating pakinggan. Ang reaksyon ng pamilya ko ay malamig nang tinanggap ko ang relihiyong Islam. Ang sabi pa nga ng asawa ko sa akin ay, kaya lamang siguro ako ay nag-Muslim ay dahil sa gusto kong mag-asawa muli. Ipiniliwanag ko sa kanya ang mga kadahilanan at kung ano ang Islam. Sa kanya ko unang inumpisahan ang dawa or yung Islamic awareness. Ang reaksyon ng pamilya ko ay malamig nang tinanggap ko ang relihiyong Islam. Ang sabi pa nga ng asawa ko sa akin ay, kaya lamang siguro ako ay nag-Muslim ay dahil sa gusto kong mag-asawa muli. Ipiniliwanag ko sa kanya ang mga kadahilanan at kung ano ang Islam. Sa kanya ko unang inumpisahan ang dawa or yung Islamic awareness sa aking munting kakayahan. Hindi lamang ang asawa ko ang tumuligsa sa akin, kundi pati ang nanay at mga kapatid ko, lalo na't ang panganay namin na mahigpit sumalungat sa pagyakap ko ng Islam. Ang tawag nga nila sa akin ay isang erehes o lapastangan na walang utang na loob sa kinagisnan o kostumbre ng aming pamilya. Sa kabila nito, patuloy ko pa rin silang binigyan ng babasahing pang-Islamiko at nagpaliwanag ng turo ng Islam. Sinikap kong ipinakita sa kanila ang aking pagbabago bilang isang Muslim na sumusunod sa kautusan ng Allah. Nakita nila ang palagian kong pagdarasal na nagpapatira pa at ang pag-iwas ko sa mga alak. Dahil sa kagustuhan ng Allah na buksan ang diwat puso ng mga mahal ko sa buhay, sa wakas tinanggap ng asawa ko ang Islam pagkaraan ng mahigit 1 taon. Sumunod na rin ang aking nanay at 2 kong babaeng kapatid. Noong nakarang 2 taon, ang 2 kong lalaking kapatid, pati na ang kanila pamilya ay yumakap na rin ng Islam. Kabilang narito ang aming 2 kasama sa bahay. Sila ay mga Muslim na. Alhamdulillah. Maraming salamat, Brother Ibrahim. Dito natin makikita mga giliw na tagapakinig na ang pagsagawa ng pananampalataya ay higit na mabisa kaysa sa salita lamang. Ating tanungin si Brother Ismael. Nung ako'y nag-Muslim, sa pamilya ay walang problema. Ngunit sa opisina, maraming nagulat kung ano raw ang nakain ko at ako'y nag-Muslim. Unang araw ko palang yakapin ang Islam. Sa opisina, pakiramdam ko para nila akong iniiwasan. Sa oras ng sala, pag nakita na nila akong naguhugas ng ibang parting katawan, o yung tinatawag na wudu sa Arabic, sasabihin nila, hayan ka na naman, magtututuwad na para daw akong aso. Sa kabila ng pagtitiis ko sa kanilang pag-aalipusta at marahil ay ginawang pagsubok ng Allah sa tapat kong paniniwala sa Kanya, hindi ako bumitaw sa Islam, bagkus lalong tumibay ang aking paniniwala sapagkat alam ko na ito ang matagal ko nang hinahanap na siyang makakapagdala sa akin sa kaharian ng ating tagapaglikha.
Maraming salamat, Brother Ismael. Napakaganda ng bunga ng pagtiis ni Brother. Pakinggan naman natin ngayon si Brother Yusuf. Ang totoo, Brother Khalid, hindi ko binigla ang asawa ko sa pagsabi na ako isa ng Muslim, kundi sa paunti-unting paraan. Tuwing susulat ako, dinadagdagan ko ng ilang Quranic verses at mga prayer supplications. Gayon din ang Bismillah sa unang pahina. Natuwa nga ang misis ko sa dahilang ako raw ay tumibay ang pananalig sa Diyos. Kaya nang sabihin ko sa kanya na ako'y isa ng Muslim, hindi ko nakita sa kanya ang pagtutol. Sa mga magulang at mga kapatid, wala pa akong natatanggap na comment sa kanila. At sa mga kaibigan at kaopisina, alhamdulillah, wala rin silang mga comments. Maraming salamat, Brother Yusuf. Sadyang napakahalaga ng pagsagawa ng itinuturo ng Islam dahil ito ay nagsisilbing paraan upang makita ng ating mahal sa buhay ang kaibahan at kagandahan ng Islam. Ngayong Muslim na kayo, ano ang pinakamalaking pagbabago sa inyong sarili? Unahin natin si Brother Ahmad mabasa. Ang unang nadama ko ay naalis ang agam-agam sa aking puso at kaisipan kung sino ang dapat sambahin. Maraming salamat, Brother Ahmad. Sa wakas ay nawala rin ang iyong pag-aalinlangan kung sino ang dapat sambahin. Mabaling tayo kay Brother Ibrahim. Alhamdulillah, ako ay isang Muslim na brother at marami akong pagbabago nang yakapin ko ang Islam. Una, nagkaroon ako ng tamang pananaw kung sino ang tinatawag ko Diyos o tagapaglikha na walang iba kundi si Allah, na siya lamang ang sinasamba ko na ngayon. Natutunan kong magdasal hindi lamang 5 beses maghapon, kundi parati akong humihingi ng tulong o habag sa Allah sa tuwina na patawarin ang aking pagkakasala. Dati-rati lahat ng panahon ng buhay ko ay halos iginugol ko sa paglikom ng material na bagay. Wala akong ibang iniisip kundi paano kumita ng pera. Sa ngayon, napagtanto ko na ang lahat ng kayamanan o kapangyarihan sa mundong ito ay walang kabuluhan kung sa kabila ng buhay naman ay paparusahan ng Allah sa naglalagablab na apoy. Natutunan ko na ring magpakumbaba, maunawain at mapagbigay sa kapwa. Nung araw, akala ko na ang kasaganaan at karangyaan na tinatamasa ko at ng pamilya ko ay bunga ng aming tagumpay, kung kaya naging mayabang at mapanglait ako sa kapwa. Bunga rin nito ay naging sakim ako sa kayamanan. Lahat ng mga masasamang pag-uugali kong ito ay unti-unti kong binago, lalo na't nang nalaman ko ang turo ng Islam at nang nalaman ko rin ang kalakip na kaparusahan nito sa araw ng paghuhukom. Maraming salamat, Brother Ibrahim. Dito natin mapapagtanto na ang kayamanan ay hindi sapat upang makamtan ang kaligayahan dito sa mundo. Ating pakinggan ngayon si Brother Ismael. Mga brothers, isa sa malaking pagbabago magmula nang yakapin ko ang Islam ay ang pagtalikod ko sa sugal. Kahit hindi ninyo na itatanong, ako ay isang masugid na sabungero mula pagkabata. Subalit nung ako ay nag-Muslim, ganun na lamang ang pagtataka ng aking pamilya dahil lubusan kong tinalikuran ang bisyong ito. Dahil ang sugal ay isa sa mga bisyo na mahigpit na ipinagbabawal sa Islam. Maraming salamat, Brother Ismael. Sadyang napakaganda ang iyong pagbabago. Ating tanungin si Brother Yusuf. Bukod pa sa mga nasabi na ng ating mga kapatid, Brother Khalid, ang Islam ay nakatulong din sa akin ng malaki upang umiwas sa mga bisyo na dati kong kinagawa rin, tulad ng iba't ibang klaseng pagsusugal, pag-inom ng alak. Gayon din ay umiwas na rin ako sa pagkain ng karne ng baboy. Maraming salamat, Brother Yusuf. Iyong nabanggit ang baboy. Ang mga Muslim ay kilalang kilala na hindi kumakain ng baboy. Bakit, Brother Yusuf? Totoo po yun, Brother Khalid. Ang pagkain ng karne ng baboy ay talagang ipinagbabawal sa Islam. Ito ay isang kautusan ng Allah na nasasaad sa maraming chapter ng banal na Quran.
katulad ng chapter 2 verse 173, chapter 5 verse 4, chapter 6 verse 145, at saka chapter 16 verse 115. Ang katotohanan, hindi lang sa Quran ipinagbabawal ang pagkain ng baboy. Gayon din po sa Biblia, sa Leviticus 11 verses 7 to 8 at Deuteronomy 14 verse 8 ay nasusulat din na huwag kumain ito sapagkat ito ay isang karumal-dumal na hayop. At bilang masugid na Muslim, tayo ay nararapat lamang na sumunod sa kautusan ng Allah nang walang pag-aatubili at katanungan. Maraming salamat, Brother Yusuf. Ayon sa iyong tinuran, hindi lamang pala Muslim ang hindi dapat kumain ng baboy, pati na rin pala Kristiyano. May maidadagdag ka ba rito, Brother Omar? Meron. Katotohanan ang mga sinabi ni Brother Yusuf na hindi lamang ang banal na Quran ang nagbabawal sa pagkain ng baboy, ngunit maging ang Biblia ay nagsasaad rin at ipinagbabawal ang pagkain nito. At bukod rito, ayon sa siyensya, pinag-aralan ito at napag-alaman na ang baboy nga ay marumi. Ang sino mang kumakain nito ay nagkakaroon ng mikrobyo sa kanyang katawan, ang tinatawag na trichinosis, at ito ay infected ng tinatawag na trichina worms, at ito ay mabilis na kumakalat sa katawan ng isang tao at nabubuhay daw ito sa loob ng katawan hanggang 40 years. At ang trichina worms na ito ang siyang sanhi na nagkakaroon ng rheumatism at muscular pains ang isang tao, at nagkakaroon din siya ng iba't ibang uri ng sakit sa katawan. Ang katotohanan, maraming doktor mula sa iba't ibang bansa ang nakadiscover nito ayon sa kanilang pagsasaliksik. At ang katunayan, hindi Muslim ang mga doktor na ito. Kaya kung mahal natin ang ating sarili, pangalagaan natin ito. At ang pinakamahalaga sa lahat, nilikha tayo ng Allah para sambahin siya. Kaya kung tayo ay naniniwala at tapat na nagmamahal sa Kanya, sundin natin ang Kanyang mga kautusan upang sa gayon makamtan natin ang buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. Maraming salamat, Brother Omar. Kasunod ng pagsasabi ng shahada o yung pagyakap sa Islam, ano-ano ang pangunahing tungkulin na dapat sagawa ng isang Muslim? Brother Omar? Pagkatapos magpahayag ng panunumpa, dito siya magsisimulang gampanan ang kanyang mga tungkulin na ipinag-uutos ng Allah. Unang-una, kailangang siya ay magdasal ng 5 beses sa buong maghapon bilang pag-alaala sa Allah. Siya ay kailangang magbigay ng kawanggawa o sakat kung siya ay may kakayahan. Siya ay mag-ayuno o mag-fasting sa buwan ng Ramadan. At siya ay kailangan ding mag-hajj o lalakbay siya sa Makkah sa tahanan ng Allah kung siya ay may malakas na pangangatawan, may sapat na salapi upang gugulin sa paglalakbay, at kailangang nasa tamang kaisipan. Ang hajj pa lang ito ay ipinatutupad sa bawat Muslim na kanyang gampanan ng 1 beses sa kanyang tanang buhay. Sadyang maliwanag ang mga paliwanag ni Brother Omar. Inyong nabanggit ang 5 beses na sala o yung pagdarasal. Ano bang kabutihan ang may dudulot nito sa tao? Brother Ahmad Salas, maaari ka bang magbigay paliwanag tungkol dito? Bismillahirrahmanirrahim. Ang Allah, the Almighty Creator, sa Quran ay nagsabi, "Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun." Nang ibig sabihin, hindi ko nilikha ang mga jinns at tao maliban upang sambahin ako. Kung ang layunin ng Allah sa pagkakalikha sa tao ay upang sambahin siya, mayroong dapat isagawa ang tao upang magkaroon ng katuparan ang dahilan ng pagkakalikha nito. Ang isa nito ay ang pagdarasal o sala. Ang sala ay nagtuturo sa tao upang maging matatag ang ating paniniwala at pananampalataya. Ginagawang malinis ang ating puso, kaisipan, konsensya at kaluluwa. Nagiging maliwanag ang ating kaisipan tungkol sa tamang pakikipag-ugnayan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagdarasal ay isang paraan upang maalala o magunita natin ang Allah, at ang pag-alala o paggunita sa Allah ay isang mataas na uri ng pagsamba. Sa pagdarasal, ang tao ay nagkakaroon ng palagiang pagnanasang makamtan
ang mataas na uri ng moralidad at kabutihan. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi, kung mayroong ilog sa tabi ng iyong bahay at 5 beses ka naliligo, mayroong ka bang nakikitang dumi? Katulad din ito ng 5 beses na pagdarasal. Kaya't sa pagdarasal, ang kasalanan ay nahuhugasan. Maraming salamat, Brother Ahmad. Tama ang tinuro ng ating kapatid. Magagawa lamang ang tunay na kabaitan o kabutihan sa lagi ng paggunita sa Allah. Bago tayo magwakas sa ating panayam ngayong gabi, nais ba ninyong magbigay ng panghuling salita o kaya'y paalala o payo sa ating mga tagapakinig? Unahin natin si Brother Ahmad Salas. Bismillahirrahmanirrahim. Sa mga tagapakinig natin, hindi maitatago ang katotohanan na sa lahat ng nilikha ng Allah sa mundong ito, ang tao lamang ang binigyan ng pananagutan. At upang maisakatuparan ng tao ang pananagutang ito, binigyan ito ng tamang kaisipan at katuwiran. Kaya naman, nararapat lamang na ang pananampalataya ay nakaayon sa ating kaisipan at katuwiran. Sa kasaysayan ng tao, mula kay Adan hanggang sa kasulukuyan, ang ala ay palagi na nagbibigay paalala na ang tao ay dapat sumamba lamang sa kanyang tagapaglikha at lumayo sa pagsamba sa bagay na nilikha lamang. Hindi ba makatuwiran lamang na ang tao ay nararapat lamang sumamba sa ating tagapaglikha? Ang lahat ng propeta mula kay Adan, kay Noah, Abraham, David, Solomon, Moses, Aaron, Jesus, Muhammad ay nagbigay ng isang pangunahing aral at ang pagsamba lamang sa Allah na ating tagapaglikha. Maraming salamat, Brother Ahmad Salas. Sadyang napakaganda na yung pagpapayo sa ating mga tagapakinig. Pakinggan natin naman ngayon si Brother Omar. Sa sino mang nakikinig sa panayam na ito, ang maipapayo ko na sana ay maging tapat tayo sa buhay na ito. Hanapin natin ang katotohanan sapagkat ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa atin. At sa inyong paghahanap kung inyong mapagpasiyahan na Islam ang katotohanan, nararapat lamang natanggapin ito ng buong puso sa dahilan na ang kaligtasan ay matatamo lamang sa pagsasagawa ng mga itinuturo nito. Gaya din naman ng ibang pananampalataya, may Muslim din na nagpapabaya sa kanyang pananampalataya. Kaya't huwag siya ang gawing hadlang sa pagtanggap ng Islam, sapagkat ang Islam lamang ang tanging makakapagligtas sa atin at hindi ang tao. Katotohanan na tayong lahat ay magwawakas sa mundong ito at tayong lahat ay haharap sa paglilitis ng Allah sa araw ng paghuhukom. At huwag na nating hintayin pa ang pagdating ng araw na yaon, subalit panahon na upang magtimbang-timbang tayo at ating isuko ng buong puso ang ating sarili sa Allah, ang siyang dakilang lumikha at ang hari sa araw ng paghuhukom. Maraming salamat sa inyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Napakaganda ng paalala ni Brother Omar. Ating pakinggan naman ngayon si Brother Ahmad Mabasa. Ang masasabi ko lamang sa mga nakikinig sa mga sandaling ito ay dapat na magmuni-muni kayo at magdili-dili. Tanungin ang inyong mga sarili kung ang kinabibilangang relihiyon ay siya bang tunay na makapagliligtas sa atin sa araw ng paghuhukom. Inyong ihambing ang kasalukuyan sa inyong hinaharap at sa relihiyong Islam at inyong makakamit ang tunay na katotohanan. Sumainyo nawa ang pagpapala ni Allah. Maraming salamat, Brother Yusuf. Ay Brother Ahmad Mabasa. Ating pakinggan ngayon si Brother Yusuf. Salamat, Brother Khalid. Ang sa akin ay isang paalala lamang sa lalong-lalo na sa ating mga kapatid na hindi pa Muslim at yung mga naghahanap ng katotohanan. Ang pagyakap sa Islam o sa ano pa mang relihiyon ay hindi po bugso ng damdamin lamang o sa pilitan o pakikisama lamang o isang instrumento upang makamit ang mga bagay na material.
Ito po ay maling pamamaraan. Sa banal na Quran, sa chapter 2, verse 256, ang Allah ay nagsabi, ang pananampalataya ay hindi sa pilitan. Ang katotohanan ay kusang mangingibabaw sa kasinungalingan. Hindi natin maipagkakaila na sa simula ay totoong wala tayong sapat na kaalaman sa Islam. Kaya ang maipapapayo ko sa lahat ng ating mga kapatid ay basahin munang maigi na bukas ang damdamin at kaisipan ang banal na Quran at iba pang babasahing Islamic at unawaing mabuti ang mga aral at itinuturo nito. Kung kinakailangan, ikumpara din ito sa kasulukuyang ninyong paniniwala. Malalaman ninyo na ang katotohanan ay maliwanag na ipinakikita ng Allah sa banal na Quran, gayon din ang mga ligaw na landas. Ang Allah ay siyang makapangyarihan at siya lamang ang makapagbibigay sa atin ng tamang patnubay. Insyaallah, kung kayo ay yayakap sa Islam ng taos sa puso at walang alinlangan, maaasahan ninyo na hindi pala mahirap gampanan ang mga obligasyon ng isang Muslim. Ito po ay batay sa personal kong karanasan. Kaya Brother Khalid, mga brothers at mga tagapakinig, maraming salamat po. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat Brother Yusuf, napakaganda ng iyong tinuran. Ating ngayon pakinggan si Brother Ismael. Sa mga tagapakinig natin, sana ang panayam naming ito ay makapagdulot ng aral o dili kaya ay makapagbigay ng liwanag na maituwid ang mali nating haka-haka o makadagdag sa ating kaalaman tungkol sa pananampalatayang Islam. Inaanyayahan namin kayong magbasa at pag-aralan ang mga pag-Islamikong babasahin sapagkat dito natin matutunghayan ang tamang aral na naaayon sa batas ng Allah na siyang pinadala sa lahat ng mga propeta. Lahat tayo ay nagmimithing mamuhay o makamtan ang paraiso na siyang pangako ng Allah sa mga mabubuti at may tamang pananampalataya. Ang Islam ay ang relihiyon na ibinigay kay Adan, ang unang taon at unang propeta ng Allah, at sa lahat ng propeta na isinugo niya sa sangkatauhan. Ang Islam ay pinili mismo ng Allah at maliwanag na nababanggit sa kanyang huling kapahayagan sa tao. Ang Allah ay nagsasabi ng mga sumusunod, sa araw na ito ay aking binigyan ng lubos na katuparan ang inyong relihiyon para sa inyo, at pinili ang Islam bilang inyong relihiyon. Ito ay mababasa sa banal na Quran, chapter 5, verse 3. Sino man ang magnais ng ibang relihiyon maliban sa Islam, pagsuko sa Allah, kailanman hindi ito tatanggapin sa kanya. Ito ay mababasa sa banal na Quran, chapter 3, verse 85. Mga tagapakinig, malinaw na Islam lamang po ang magsisilbing daan tungo sa paraiso, sapagkat ang Allah ay nagbigay ng hudyat sa banal na Quran, chapter 4, verses 48 and 116 ng ganito. Katotohanan, hindi pinapatawad ng Allah ang pagbibigay ng katambal sa Kanya. Subalit siya ay nagpapatawad ng ibang kasalanan bukod dito sa kanino mang kanyang nais. Mga tagapakinig, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Napakaganda ng sinabi ni Brother Ismael. Ating pakinggan naman ngayon si Brother Ibrahim. Mga kapatid na nakikinig, nais ko lamang ipabot sa inyong lahat na bigyan natin ng pansin ang relihiyong Islam, ang pagsunod, pagsuko at pagtalima sa kautusan ng nag-iisang tagapaglikha na si Allah. Sa totoo lang, marami sa atin na kapag relihiyon na ang pinag-uusapan, nagbingi-bingihan na lamang tayo o di kaya sasabihin lahat ng relihiyon ay pare-pareho, ginagawang hanap buhay. Huwag naman, baguhin natin ang ating pananaw, magsaliksik tayo. Ang sabi nga sa Biblia sa Juan, Kapitulo 8, versikulo 32, seek the truth, and the truth shall set you free.
Kaya buksan ang ating isipan at hanapin ang nag-iisang katotohanan tungo sa kaligtasan. Walang tutulong o magliligtas sa atin kundi sarili nating pagsisikap. Sa araw ng paghuhukom, abalang-abala tayo sa sarili at hindi natin makikilala ang ating magulang o mismong pamilya natin. Kaya huwag nating gawing biro ang paksang relihiyon dahil katunayan, tayong lahat ay magwawakas dito sa mundong ito. Tayo'y mamamatay lahat na hindi natin alam kung kailan. Hindi natin hawak ang buhay natin. Si Allah lamang ang nakakaalam kung kailan nakatakda at kung kailan gusto niya tayong bawian ng buhay. Ika nga sa Ingles, death is an inevitable event. It is everybody's prospect and it will surely come to happen. Dapat tayo'y parating nakahanda. Paghandaan natin ang araw ng paghuhukom. Kilalanin, alamin at ituwid natin ang konsepto sa tagapaglikha upang sa ganon, tanggapin natin ng buong puso ang relihiyong Islam dahil dito ang tiyak na kaligtasan. Ang patunay nito ay ang salita ng Allah. This day I have perfected your religion, completed my favors upon you, and decreed Islam as your religion. Anyone who desires a religion other than Islam, never will it be accepted of him, and in the hereafter, he will be among the ranks of those in the hellfire. The religion in the sight of Allah is Islam, which means submission, obedience, and surrender to the will of Allah. Ito ang iyong kapatid na si Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraming salamat, Brother Ibrahim. Mga giliw naming tagapakinig, inyong narinig ang mga ilang payo at paalala ng ating mga kapatid. At sana'y nakatulong sila sa inyong paghahanap sa katotohanan. Dito nagwawakas ang ating panayam sa gabing ito. Nagpapasalamat kami sa ating mga panauhin sa kanilang pagpapaunlak sa aming paanyaya na dumalo sa panayam na ito. Gayon din, nagpapasalamat kami sa ating mga tagapakinig. Naway nakapagbigay ito ng kasagutan sa iba't ibang katanungan na naukol sa Islam. At naway maging daan ito upang mapagalaman ng ating mga giliw na nakikinig ang tunay na aral at turo ng Islam. Sa ating tagapakinig na nagnanais magkaroon ng karagdagang impormasyon tungkol sa Islam, mangyari lamang sumulat o pumunta sa mga sumusunod na tanggapang Islamiko na matatagpuan sa Metro Manila. Unang-una, ang Islamic Studies School and Guidance of the Philippines, ISCAG Philippines, 4th floor, room 402, Alforque Building, 935A, Aurora Boulevard, Quezon City. Light of Islam, room 205, Valencia Building, 627, EDSA, Cubao, Quezon City. Islamic Dawa Council of the Philippines, 4th floor, FUBC Building, Escolta, Manila. IRIC, 892 ET Dison Building, TM Calao, Ermita, Manila. At kung nais ninyong magkaroon ng libreng lathalain tungkol sa Islam, mangyaring sumulat lamang sa ISCAG, inuulit ko, ISCAG, PO Box 1447, Quezon City, o kaya sa COCG, PO Box 20824, Riyadh 11465, Saudi Arabia. Ito ang inyong kapatid, Khalid Evaristo, na nag-aanyaya sa inyo na maging matapat sa sarili sa paghahanap ng tunay na pananampalataya. Ito ay nararapat lamang na malaya sa anumang doktrina na salungat sa ating kaisipan at katwiran. Sa muli, binabati namin kayo ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumanyo nawa ang kapayapaan at ang pagpapala ng Allah. Maraming salamat po. Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. For more information on Islam, please call, write, or visit the Islamic Dawah Guidance Center in Dammam. Our telephone and fax number is 827-2772. And our address is the Islamic Dawah and Guidance Center, Dammam. Postal code 31131, Kingdom of Saudi Arabia.